Sa lawak na 89,000 hectares, ang bayan ng Tiboli ang pinakamalawak sa buong probinsya ng South Cotabato. Pero malaking bahagi nito bulubundukin at mahirap abutin. Ngayong araw, papunta kami sa pinakamalayong barangay sa Tiboli para maghatid ng ataon. Yung munisipyo dito, merong silang serbisyo para sa mga indigent na nagbibigay usually ng kabaong, ganyan. Pero dahil yung mga lugar dito masyadong malalayo, sila na rin yung naghahatid ng kabaong doon sa bundok. Libre ito? Oo, ma'am. Ah, libre. Mabigat ba yan? Bigat? Magaan po, ma'am. Ah, magaan lang, ha? Magaan sige, po. kuya, dali ka na. Magaan lang pala, parang gawa sa yero? Opo, gawa sa yero po. Ah, ganito na pala mga kabaong ngayon. Sila ang Team Horror, isang grupo ng mga embalsamador na ang trabaho maghatid ng serbisyo sa pinakamalalayong sityo. Si Joel Guindon ang leader ng grupo. Dating habal-habal driver na natutong mag-embalsamo. Siya ang kauna-unahang katutubong Tiboli na naging lisensyadong embalsamador. Nung bata pa ako, tinitingnan ko lang yung ginagawa ng mga embalsamador, yung dati na nakasama doon. Nag-alalay-alalay din ako sa kanila. Yun, nahasa din ako na tinitingnan ko yung ginagawa nila. Kahit hindi ko alam, pero sinasabi ko, Pag-aralan mo? Pag-aralan ko kung kaya kasi kaawa-awa naman yung mga tribo namin sa bundok. Halos 4 na dekada nang nag-iembalsamo si Kuya Joel. Bomba! Dahil siya lang sa kanyang mga katribo ang marunong mag-embalsamo, araw-araw ang kanyang trabaho. Araw-araw kayong humahawak ng patay? Araw-araw yan, ma'am. Kasi ilan po ba ang siniserbisyohan ninyo? 25 barangay. Ah, 25 Oh, na yung barangay. dito sa Tiboli Town, sa Tiboli. Tapos ikaw lang? Kulang isa. Ah, kaya araw-araw may kliyente ka? Araw-araw yan. Papunta tayo ngayon dun sa Barangay Tudok. Yun na yung pinakahuling barangay dito sa Tiboli. Magdadala tayo ng 2 kabaong. Pero di ba 4 ang patay doon? Pero 2 kabaong lang dadalin muna ngayon kasi hindi dumating yung supplier. Bukas pa darating yung 2 pang kabaong. So bukas na lang dadalin yung pangalawa, 2. So yung 2, sa kama na lang muna sila. Opo, ano lang po, kulambuan lang. Sa simula, sementado pa ang kalsada. Pero makalipas ang ilang minuto, hindi na patag ang daan. Angkas ako ng panganay na anak ni Joel na si Mark. Sanay siya sa pagmumotorsiklo dahil bata pa lang daw siya, inaangkas na siya ng kanyang ama. Simula grade 1, 2, 3, sinasama niya na po ako ng Saan? paghatid ng kabaong. Ako yung, kumbaga ako yung backup niya, nakasakay sa tangke ng motor. Pero iba raw ang husay ng kanyang ama pagdating sa pagmamaneho. Kung mapapansin ninyo, si Kuya Joel pirmeng nakatindig dun sa kanyang motorsiklo. Hindi kasi siya pwedeng umupo dahil bumabangga yung kabaong sa kanyang likod. Halos kalahati nung upuan, sinasakop na nung kabaong. So kapag umupo si Kuya Joel, tatama yung kabaong dun sa likod niya, kikis-kis, tapos magkakasugat. Kaya titiisin na lang niya 2 oras na nakatayo sa motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, naging mahirap na ang daan.
mga pagkakataong napapapikit na lang ako sa takot. Ito tayo, ma'am. Dito tayo? Kaya natin yan? Opo. Hindi na ako bababa? Hindi na po. Sus, Maria, sir. Sige, kaya natin to. Kailangan talaga i-trust mo lang talaga completely yung Skylab driver mo. Kasi talaga nakasalalay sa kanya yung buhay mo eh. Sa sobrang hirap ng daan, may mga pagkakataong kailangan ng bumaba at maglakad na lang. Medyo malalim. Tapos single track lang. So, mas magandang bumaba na lang tayo kesa ma-disgrasya. Mukhang malalim ito eh. Aray, sus Mariosep, sorry. Kaya na dito? Okay. Maraming sityo sa Tiboli ang nabibilang sa tinatawag na GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas, mga lugar na sa sobrang layo, hirap maabot ng serbisyo. Parang lalong nakakatakot kapag nakikita ko yung kabaong sa harap namin eh. Walang nangangahas na magpunta rito, kaya kapag may namatay, madalas silang tinatanggihan ng mga punerarya. Bakit importante yung trabaho ng mga embalsamador? First of all, ma'am, kasi yung lugar namin dito is more on far-flung communities, kabundukan. So pag hindi yun ma-preserve ng maayos, magkukos din yun doon ng sakit sa community. Kasi ililibing lang nila ng hindi man lang na ng maayos. So it's either makakontaminate ng mga resources nila doon. Noong 2010, naisip ng munisipyo na magbigay ng libreng ataol sa mga namamatayan. Ang problema, walang magdadala nito. Dito na nabuo ang pagtutulungan ng munisipyo at ng Team Horror. Sinabi ko sa kanya, Mayor, kung pwede, kunan natin ng license si Joel. Hindi naman basta-basta mag-embalmer kung wala kang lisensya. Sa ilalim ng programa, sagot ng munisipyo ang ataol at motorsiklo, habang ang grupo ni Joel ang magsasakripisyo. Yung mga pamilya po ng namatayan, binabayaran po ba kayo? Ayun, pamilya, ma'am, kung sa bayad, wala man sila kung saan kila mo kumukuha ng pera, may bayad sa akin. Kung minsan lang, kung magbigay sila ng 3,000, 2,000, yun ang binabigay ko sa mga tao ko. Sa loob ng 15 taon, nasuyod na ng Team Horror ang pinakamalalayong sityo ng Tiboli para magdala ng ataol. At kapag emergency, minsan nagiging ambulansya pa sila. Inangkas ninyo yung Pinangkas yung patay. Yun ang pinakamahirap na gawain. Kasi Nakayakap sa inyo. nakayakap. Ba't po ninyo inangkas? Kasi wala no choice naman, wala naman tayong sasakyan. Walang pera yung tao. Pagkatapos, siningilan mo ng 7,000, ikarga yung patay mo sa porlon. Oh, wala naman pera. Wala naman pera. No choice, ikarga ko na lang sa motor kaya wala kayong gastos. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.